Oh, meron sa inyong makapag-explain kung ano yung repentance. So sabi ko kanina, yung yung ating bansa, nothing will ano ayan si Michelle yata mag-explain. Sige. Kumbaga ano po, para sa akin po parang pagbabalik loob kay Lord. Parang ganun po. Okay. Sige. Meron pa? Ako po. Sige, Wala si po din. Edrelyn. Ah, Si Lynn, sige. sa akin po, yung parang pagbabago po ng perspective ng tao, na Mm, parang hindi ka na po babalik dun sa nakagawian mo. okay. Sige, Celine. Ako po yung sumagot. Kaya, sige. Yun po yun sa akin, yung repentance po para sa akin is pagbabago po ng perspective mo. Yung hindi ka na po babalik sa maling nakagawian mo. Pagbabalik loob po sa Diyos. Okay. Sige, thank you. Sino pa? Wala na? Sige. Ang word repentance, ang ibig sabihin niyan, at so, 'di ba nung nung i-share sa atin nung marinig natin yung gospel, inaccept natin yung Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng repentance. Okay? May repentance kasi sabi nga sa ano, kahit yung mga sila John the Baptist, si Jesus Christ, sabi nila, repent because the kingdom of God is at hand. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Okay? So, kailangan ng tao na mag-repent. Ang word na repentance sa Bible, ang ibig sabihin niyan is the act of changing one's mind. So, tama, merong yung perspective mo is may iba. Okay? The act of changing one's mind. Okay? Ang tunay na biblical repentance goes beyond remorse or regret or feeling bad about sin. So, 'di ba nag-ano ka, merong pagka na-guilty ka, nag-ano ka, is merong remorse, merong regret, tapos yung kasalanan mo, you feel bad, nagigilty ka. No? But yung tunay na biblical repentance, it goes beyond that. Okay? Kasi it involves more than yung kadalasan yung inaano is turning away from sin, yung lumalayo ka na sa sin. Okay? O umiiwas ka na sa kasalanan. So it involves more than that also. Okay? Ang repentance po is in its fullest sense is a term for a complete change of orientation involving a judgment upon the past and a deliberate redirection for the future. Nakuha nyo? Tagalogin mo nga. So, ang ibig sabihin is iyon ay yung complete change, okay? Complete change of orientation, okay? Kasi merong judgment yung past, yung mga nagawa mo, and merong deliberate, may direction, may i-direct ka naman sa tama in the future. Okay, so yun yung malinaw ba? Naintindihan niyo ba? Okay. So, sa Old Testament, yung repentance or yung turning to God
is a recurring theme in the message of the prophets. Okay? Ito ay dinedemonstrate through rituals. Okay? Such as may fasting, okay? May nagsusuot ng saklot, mayroong umuupo sa mga ashes, wailing, tapos mga liturgical laments that express strong sorrow for sin. Okay? So itong mga ritual na ito were supposed to be accompanied by authentic repentance. Okay? Dapat meron niyang kasamang authentic repentance na ah, merong commitment merong commitment to a renewed relationship sa Panginoon. Okay? Yung mag-uubay ka sa kanyang word at mabubuhay ka ng matuwid. Okay? So, pero madalas, itong mga ritual na ito is nagre-represent lang ng remorse. Okay? At saka yung desire to escape sa consequences ng sin. So, yun yung madalas na nangyayari. Okay? Para lang takasan yung mga consequences ng kasalanan at saka yung nare-represent lang yung remorse. But then, may ano pa, may mga kulang. No? So, so yung mga prophets noon, nung panahon na yun, ng Old Testament time, inaano nila yung mga tao to repent and return. Okay? Ang sinasabi ng mga prophets ng sa mga tao is a complete turnaround, inspired from within the hearts, mula sa puso and will from the heart and will of the individual. Okay? Ah, mahirap kasing biglang-bigla na lang yung pag-ikot mo, no? Kasi yan is 180 degrees yung pag-turn mo. Okay? 180 hindi 360. Pag 360, balik ka lang dyan sa pwesto mo. Ganun lang yan. So, 180 degrees turn. Okay? Ah, so, ayun nga, inaano ng mga prophet ang mga tao na mag-repent and return to the ano ng Panginoon. So, the prophets that time, they called both the nation of Israel and individual people to surrender their lives. So, isuko mo yung mga buhay nyo sa Panginoon. To turn away from a life ruled by sin. Okay? So, turn away life ruled by sin and turn to God. Magkaroon ka ng relationship sa Panginoon, yung ating Panginoong Diyos. Okay? So, kahit naman ngayon, ito yung sinasabi ng Panginoon, ito yung declaration niya. Okay? Turn to me with all your heart, with fasting, weeping, and mourning. Okay? Ah, paki-open yung Bible, Joel chapter 2. Joel chapter 2. Ayan, open din ako. Joel chapter 2, verse 12 and 13. So ito ang sabi ng Panginoon. Therefore also, basahin ko na. Joel chapter 2, verse 12. Therefore also now, saith the Lord. So sabi ng Panginoon, turn ye even to me with all your heart. So mag-turn daw kayo with all your heart and with fasting and with weeping so and mourning. Kita niyo yung ano, nagsasacrifice na kagad pag turn mo, no? Mag-fasting ka daw, tapos umiyak ka, tapos may mourning, may kalungkutan. Okay? 13. And rend your heart
So, ano ba ibig sabihin ng red? Rent. Anuhin mo raw yung, ganunin mo, punitin mo yung puso mo, parang ganon. Rend your heart and not your garments. Okay? Hindi yung damit. Kasi nung mga time na yon, di ba, pagka nagagalit or nag-ano, yung pinupunit nila yung mga damit nila, ganun, pagka, ano. So, dito, sinasabi ng Panginoon, punitin mo yung puso mo, not your garments, hindi yung damit mo. And turn unto the Lord your God. Okay? So, mag-turn ka sa Panginoon. Okay? For He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Okay? Ang linaw, no? So, ito yung sinasabing repentance from the heart na talagang yung may ano sa puso mo. So, yan yung sa Old Testament. So, ang theme ng repentance sa ay tuloy-tuloy yan, nag-continue yan sa New Testament naman. Sa Matthew chapter 3 verse 2, si John the Baptist Matthew chapter 3 verse 2, sabi ni John the Baptist, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Okay? And then, i-move nyo sa chapter 4, Matthew chapter 4, verse 17, Matthew chapter 4, verse 17, sabi diyan, from that time, Jesus began to preach. So ito si Jesus Christ na to. And to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ito nyo, yun na yun.